Ganito ang imahe ng basilan sa marami sa atin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagbabago ang isla. Pero may kabagalan pa rin ang pag-unlad. Dahil na rin sa patuloy na problema sa seguridad, napag-iiwanan ang mga residente sa ilang mga kinakailangang serbisyo, kasama na ang kalusugan. Takbuhan tuloy ng marami ang mga tradisyonal na manggagamot na kung tawagin ay panday. Sila rin ang nagpapatuloy ng isang tradisyon. Ang tunay na pagka-Islam natin, dapat malaman ninyo. 4, 5, 1, 7. Makapito kiskis. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ang pag-iislam o ang pagtuli sa mga babaeng yakan. Sa Muslim, sir, kapag hindi makaituli ang mga kababaihan, hindi pwede ang dapat tawagin na Muslim. Ano nga ba ang ritual na ito? At may lugar pa ba ang tradisyon sa nagbabagong lipunan? Ay, hindi na. Oo, ubos na. Kaya na, ubos na. Napapaligiran ng bulaklak ang maliit na tahanan ni Nanay Embong sa Barangay Maganda, Lamitan, Basilan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang panday o traditional healer. Dumating na ang kanyang unang kliyente sa araw na ito. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masud kamu. Isang nanay na bitbit ang kanyang mga anak na babae. Lingkod ka. Yung para forma na, lingkod ka. Para matutunan ninyo kung paano ang paggawa ng sa Muslim. Sa inyo niya lang din. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah, na'ituku surah min sunnatillillah, subhanallahi ta'ala. Na'ituku surah min al-islamiyah. Na'ituku surah min sunnatan al-islam. Subhanallahi ta'ala. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sifukum wa jadiduna wa khatir. Alhamdulillah. Kumpitin na, ha? Sana. Tindo ka lang ka, ha? Iyan. Nang handa na ang lahat, Pulang ka. Udah? Yeah. Bismillahi walhamdulillahi wala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu? Ha? Kaya mama, kikupitan ko na lang. isang maliit na kutsilyo ang dinampot ng panday.
Ang Basilan ng isa sa mga huling isla sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Dahil sa mga kwento ng gulo at karahasan mula sa lugar na ito, hindi ko maiwasan ng konting pangamba. Nanay Embong, Oo. kamusta po kayo? Ako po si Atom. Oo, ako si Embong Bapilaho. Oo. Nice to meet you po. Oo, ano siya. Palangiti at masigla ang 57 taong gulang na Panday, nakabilang sa mga katutubong yakan. Tama, no? Higit 3 dekada na siyang manggagamot ng kanilang komunidad. Ba't niyo po pinili na maging Panday? Yun na nga, sabi ko kayo, yung ang nanay namin sa una, ang lola ng nanay namin, Panday rin. Tapos ang nanay ng lola namin, Panday pa rin. Ako, ika-4 yata na. Marunong na ako magtuli, marunong ako magpaanak. Yung mga patay, magawa ko na. Yung magsusi. Susi mo yung tawag. Hugas po. Oo, hugasan. Pinakita sa akin ni Nanay Embong ang kanyang mga ginagamit sa ritual ng tuli. Ito po yung ginagamit niyo sa tuli. Saan po nagaling itong kutsilyo na ito? Ano po ito? Kaling po ito sa hulo? Paano niyo po hinahanda ito? Meron po kayong panlinis. Meron. Ano pong ginagamit niyo? Talagyan po ng alcohol? So paano po ito ginagamit? Halimbawa, ito na ang badyay na. Iano lang ganyan. Ganyan lang. Tapos, ano sa kuto. So parang siniscript Opo. lang po. Kinikis-kis. Matalas po ba Hindi ito? pwede matulis. Kasi matakot ako kung matulis. Medyo may konting talas pero hindi ganun katulis. Batay po sa reaksyon ng mga bata, hindi po ba sila... Matakot lang sila kapag makita nilang kutsilyo. Yun mag-iyak sila tagalaga. Pero kapag magawa na, wala na. Para maintindihan ang tinatawag na pag-Islam at ang papel na ginagampanan ng mga Panday sa Basilan, kailangang intindihin ang kultura, paniniwala at kalagayan ng mga taga rito. Bagamat meron ng mga senyales ng pag-unlad, itinuturing pa rin itong third-class province. Hindi rin kaila ang problema sa seguridad sa Basilan. Lalo't kilalang taguan ng Abu Sayyaf Group ang ilang mga lugar sa isla. Minsan na silang naiugnay sa iba pang teroristang grupo sa Southeast Asia at maging sa kilabot na Al-Qaeda sa gitnang silangan. Nitong huli, nagpahayag din ng suporta ang grupo sa ISIS. Isa sa mga batayang serbisyo na pilit pa ring pinagsisikapan ng mga taga rito, ang kalusugan. Andito tayo ngayon sa Barangay Baluno, Isabela, Basilan at marami pa ring mga barangay tulad nito na hindi pa rin ganun kaunlad. Bagamat nasa Kapitolyo na mismo tayo ng probinsya. Ngayong araw, nagsagawa sila ng medical mission at sasamahan natin si Dr. City. Medical and dental or to cater our... Si Dr. City Amilasan ang Infectious Cluster Head ng Department of Health Region 9. Tuwing bumibisita ang mga doktor, dinadagsa sila ng mga gustong magpakonsulta. Pero habang wala pa ang medical mission, Maraming tubig tapos inumin mo din ito for 7. nakasanayan na ng mga residente ang dumulog sa mga Panday, na minsan ding tinatawag na kadayang o guro. As long as it is a Muslim community, no, meron pa rin tayong mga kadayang na may pinupuntahan pa rin sila in times of na wala talagang mga health workers tayo at dadalhin ng mga kadayang to our health facilities. Parang sila po yung nagiging... Oo, sila pa yung nagiging first responder natin, oo. Although, our kadayang also, we already trained them as our barangay health workers.
Pero di tulad ng ibang barangay health workers, may mas malawak na papel sa komunidad ang mga panday. Malalim silang bahagi ng kultura at paniniwala ng mga katutubo. At dito pumapaloob ang ritual ng pagtuli sa mga babae. Ang sa sa Muslim, sir, kapag hindi makagawa ng ganyan, ituli ang mga kababaihan, hindi pwede ang dapat tawagin na Muslim. Tawag yung sunnah. Yun ang tawag sa Muslim. Na yun ang start sa namin, tribo namin sa Muslim. Yung mga bata maliit pa, in age of 2 years up to 7. Yan ang dapat na ituli. Pero hindi lahat ng babaeng Muslim dumadaan sa ritual ng pagtutuli. Sa simpleng mga kasangkapan, isinasagawa ni Nanay Embong ang isang ritual. Kasi agad-agad ka, ilang kita ha. Ito, makita mo na, kahit nandito na. Ako di ba lang ba yan? Good.